Sa nakaraang kwento natin ay nagawang malinlang ni Manok ang kanilang kalaban sa pamamagitan ng pagsindak, at sa pagpapatuloy ng kwento. Habang papaalis sina Manok ay napasabi na lang si Gujan na hindi niya lubos akalain na malaki ang magiging tulong ni Manok sa kanila. Napatanong naman si Blue na paano kung hindi na nila muling masisilayan ito. Sinabi naman ni Gujan na napag-usapan naman nilang lahat na kapag nagkahiwalay sila ay magkita-kita na lang sila sa base kaya naman nasisigurado niya na makakahanap si Manok ng paraan kung paano makabalik. Makalipas lamang ang ilang minuto ay habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay ay tinanong naman ni Blue si Haro na kung nasaan na ba sila. Sagot naman ni Haro na kasalukuyan ay nasa sentro sila ng Zone 1. Napasabi na lang si Blue na malapit-lapit na rin sila sa kanilang pupuntahan. Makalipas ang ilang oras ay pinasok nila ang isang silid at habang papasok sila ay napatanong naman si Blue na kung ano bang klaseng lugar ito. At pagkasuri nila ng lugar ay ayon pa kay Blue na marami itong mga gawa sa bakal at ang lugar na ito ay nakita niya sa libro noong nasa basement pa siya at natitiyak niya naman na malamang ay ang lugar na ito ay isang kulungan at habang sinusuri niya ang lugar na ito ay mayroon naman siyang napagtanto na ang lugar na ito ay ginagamit pa magpahanggang sa ngayon. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroong humihingi ng tulong at pagkatingin niya ay bigla na lang sumulpot ang lalaking humihingi ng tulong sa kanila at nagmamakaawa at sinabi nito na kung sasagipin nila siya ay gagawin niya ang lahat ng kanilang gusto. Napatanong naman si Haro sa lalaki na nakakulong na kung ano ba ang kanyang ginagawa dito at pinatahimik naman ng babaeng maikli ang buhok ang lalaking humihingi ng tulong at sinabihan niya ito na tumahimik siya dahil masyado siyang maingay at ilalagay niya ang lahat sa panganib. Hindi naman makapaniwala ang lalaki at nagtatakang tanong niya naman sa mga ito na kung hindi ba nila iyon mga kasapi. Nagsilabasa na rin ang iba niyang mga kasamahan na nakakulong at laking pasasalamat naman nila sapagkat inaakala nila na hindi na sila makakaalis sa nakakasulasok na bilangguan na ito. Nakiusap naman ang lalaki sa kanila na sagipin nila sila dahil kung hindi ay kakainin sila dito at bago pa man mangyari yun sana ay makalabas na sila. Tinanong naman sila ni Gujan na kung ang tinutukoy ba nila ay ang mga halimaw. Sagot naman ng lalaki na hindi dahil ang kanyang tinutukoy ay ang baliw na babaeng yun at ang babaeng yun ay tinatawag niyang predator ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad-lakad na sila at nagbubulungan sila at tinanong ni Haro sila na kung paano ba nila tutulungan ang mga taong nakakulong sapagkat marami ang mga nakabantay sa paligid nila kaya naman hindi madaling matulungan ang mga ito. Sinabi naman ni Gujan na wala silang oras para tulungan ang mga taong yun. Labis naman ang pagtataka ni Haro at sinabi niya kay Gujan na siya mismo ang nagsabi kanina na tutulungan niya ang mga yon. Tugon naman ni Gujan sa kanya na malamang ay nagsisinungaling lamang siya kanina sapagkat kung sasabihin niya ang totoo na hindi nila tutulungan ang mga ito ay magkakaroon ng kaguluhan at maririnig sila ng mga nagbabantay sa kanila at magiging dahilan pa yun ng kapalpakan sa kanilang plano. Nalungkot naman bigla si Haro dahil sa kanyang nalaman kaya naman napasabi siya na kung sa gayon ay maghihintay lamang sa wala ang mga taong nakakulong. Ayon pa sa kanya na sa totoo lang ay natatakot siya na baka mahantong sa panganib ang kani-kanilang mga sariling buhay kapag tinulungan nila ang mga taong mga bihag. Sumigaw rin ang babaeng maikli ang buhok na nakasalamin at sinabi niya na tutol din siya sa pagsagip sa mga nakakulong dahil mahirap na nga para sa kanya ang makaligtas sa sitwasyon na ito kaya naman wala na siyang oras para mag-alala sa iba. Tinanong naman ni Gujan si Blue na kung ano ba sa tingin niya. Bahagyang napaisip naman si Blue at agad niyang sinabi na tutol din siyang tulungan ng mga taong yon dahil masyadong delikado para sa kanila. Nagtaka naman si Gujan at tinanong niya si Blue na kani-kanina lang ay tutol siya sa pagpatay sa kanilang kalaban kanina subalit ngayon ay parang nag-iba na ang kanyang pananaw. Sagot naman ni Blue na ang kanina ay kakaiba kumpara ngayon dahil hindi nilang gustong patayin sa kanyang harapan ang tao. Habang siya ay nagsasalita ay mayroon namang umaaligid sa kanya na isang insekto at sinabi ni Blue na dahil kapag naiisip niya na patayin ng ibang tao ay parang nakakaramdam siya na nawawala siya sa katinoan at napansin niya naman ang insektong umaaligid sa kanyang paligid. Bigla namang natakot si Haro dahil narinig niya ang isang lagapak at pagkatingin niya kay Blue ay nag-aakma na itong didilaan ang insekto na kanyang pinatay at tinanong siya ni Haro na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Agad niya namang tinapik si Blue at sinabi nito na nakakadiri ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag naman ni Blue na hindi niya alam ang kanyang ginagawa sapagkat ito ay ang kanyang nakasanayan at maging siya ay nagtataka. Galit naman si Haro na sinabihan siya na talagang kakaiba ang kanyang ginawa at tinanong siya nito na kung wala ba siyang makain noong nasa basement pa siya.
Sagot naman ni Blue na hindi naman sa wala silang pagkain sa basement dahil parang instinct niya na ito mula dati na hindi niya magagawang mapigilan ang kanyang sarili dahil nagkukusa ito. May naramdaman naman si Blue kaya naman agad niyang tinakpan ang bibig ni Haro at pilit namang kinukuha ni Haro ang kanyang kamay dahil naalala niya ang insekto sa kamay nito at nandidiri naman siya dahil dun ngunit hindi niya magawang makuha ang kamay nito dahil sa lakas ni Blue. Pinatigil sila sa paglalakad ni Gujan at kaagad itong nagsinyas na umatras sila at labis naman ang takot ng dalawang babae. Malapit sa kanilang lokasyon ang babaeng tinatawag ang kanyang sarili bilang predator at sinasabi niya na naamoy niya ang mga ito. Samantala silang apat naman ay nakatago sa ibabang bahagi na kung saan ang predator at sinabi nito na may masarap siyang naamoy sa kung saan malapit sa kanila. Habang nasa itaas nila ang predator ay lumingon naman si Blue at tinignan nito. Dumating naman ang isang nagmamadiling semikalbo at nagulat ito sa predator na ang kanilang farm na pinangangalagaan sa Zone 3 ay nawasak na. Nagtatakang tanong naman ng predator sa kanya na kung ano ba ang ingay na yon. Tugon naman ng semikalbo habang hingal na bigla na lamang umatake ang mga halimaw kaya naging dahilan sa pagkawasak ng mga bakal na nakapalibot sa kulungan kaya naman nagawang makatakas ng mga taong itinuturing niyang pagkain. Naging seryoso naman bigla ang mukha ng predator at na makita yun ng semikalbong nagulat sa kanya ay labis naman siyang nagulat at kinakabahan. Ngumiti naman bigla ang predator at iminungkahi niya na dalhin niya dito ang tinatawag na mata. Nang makita yun ng babaeng maikli ang buhok na nakasalamin na parang may pupuntahan ng mga ito sa hindi matukoy na lugar at nagtataka rin siya kung ano nga ba talaga ang nangyayari. At dito dinala nila ang tinatawag na mata sa predator habang nakatakip ang mata nito na nakaupo sa silya. Wala nang mga binti ito at agad namang kinuha ang takip sa mata nito. Ang kumuha sa takip ng kanyang mata ay ang predator at tinanong siya nito na kung nasaan ba. Tinignan naman ng lalaking tinatawag nilang mata ang mga halimaw sa kanyang harapan habang nakikipaglaban ito sa mga tao. Sinabi niya naman kaagad sa predator na ang core nito ay nasa binti nito na malapit sa buntot nito. Tinanong naman siya ng predator na kung gaano ba ito kalalim. Sagot ni mata na nasa 14 centimeters at dagdag niya pa na tansya niya lamang yun habang ang babae naman ay sinabi niya na ayos lang yan dahil kung mali ang kanyang sinabi sa kanya ay kakainin niya na lang ang kanyang isang braso. Samantala sina Blue naman ay patuloy lamang sa paglalakad at nagpasalamat naman si Haro dahil sa pangyayaring yun sapagkat napahina raw nito ang kanilang security at kung aalis na sila ngayon din ay malamang ay magagawa nilang makaalis sa area na ito nang wala man lang kahirap-hirap. Ngunit mayroon namang isang lalaki ang tumatakbo patungo sa kanilang lokasyon at laking gulat naman ni Haro dahil dun. Masayang sinabi naman ito sa kanila na sila ang kanina na mga taong nandon sa kulungan at nagpasalamat naman siya dahil hinihintay nila sila dito at ekwininto niya naman na nagawa nilang makatakas dahil sa mga halimaw na winasak ang rehas ng kanilang silda. Napag-alaman naman nila na kaya bigla na lang nawala kanina ang mga naghahanap sa kanila. Hindi naman lubos sa kalain ni Gujan na ang biglang paglabas ng halimaw ay maganda para sa kanila dahil nagawa nilang makalayo kaya malamang hindi raw alam ng predator kung paano mapatay ang halimaw kaya naman maganda ang pagkakataong ito para masayang ang oras nila. Iminungkahi naman ng lalaki na ngayon ay kailangan na muna nilang makalayo sa lugar na ito subalit bigla na lang siyang tinamaan ng panghiwa ng karne. Napanganga naman sa gulat ng mga ito dahil hindi nila yan inaasahan. Dumating naman bigla ang babaeng tinatawag na predator at parang wala itong pakialam sa kanila at bigla na lang itong tumingin sa kanila at labis naman ang pagtataka nilang lahat at napatanong si Haro na kung sino ba siya. Seryoso naman ang itsura ni Gujan at tiningnan niya ang hawak ng predator at napagtanto niya naman na hindi niya lubos akalain na magagawa nitong mapatay ang halimaw. Habang pinapaikot ng predator ang panghihiwa ng karne ay tinanong niya naman ang mga ito na kung bakit wala silang ginagawa kung nakikita naman nilang tumatakbo ang mga taong pagkain niya at dagdag niya pa na nasisigurado niya naman na inutusan niya ang mga ito na hulihin nila ang mga nakatakas na pagkain buhay man o patay. Labis naman silang nagulat dahil sa napagkamalan sila ng predator ng mga alip-ores niya. Tiningnan naman ni Gujan ang lalaking pinatay ng predator at mayroon naman siyang napagtanto at napangiti siyang sinabi sa predator na ang taong kanyang pinatay ay tinatanong nila ito kung kasama ba nila ang ibang tumakas at nagpapanggap lang daw sila na tinutulungan nila ito. Nagulat naman ang predator sa sinabi ni Gujan. Hinawakan niya naman ang kanyang baba at dagdag niya na nakakahiya lang ito dahil hindi man lang nila nagawang malaman kung saan ang ibang mga nakatakas dahil hindi man lang nila ito nakausap ng matagal. Nagreklamo naman ang babaeng nakasalamin subalit bigla siyang kinurot ni Gujan.
Nagkatingin na naman sila ng Predator ng mata sa mata. Sinabi naman agad ng Predator na inaakala niya na tinutulungan nila ang kanyang mga pagkain. Inutusan naman sila nito na umalis na sila at hanapin nila ang ibang mga pagkain niya na nakatakas. Subalit nagtatakang tanong naman ito sa kay Gujan na kung nakita niya na ba siya dati dahil hindi niya ito matandaan at hindi naman ito ang tipong mabilis makalimutan ang kanyang mukha. Nang nag-umpisa ng maglakad silang apat at pagkadaan nila ay sinabihan naman siya ni Gujan na huwag niyang kalimutan ang pagmumukhang ito. Nanlaki naman ang mata ni Predator pagkaraan ni Blue dahil mayroon siyang naalalang amoy kaya naman agad niyang sinabi na hindi niya nakalimutan at lumingon naman si Gujan at pagkalingon niya ay mayroon ng paparating sa kanyang mata na panghiwa ng karne at mabuti na lang ay mabilis siyang gumalaw kaya niya naiwasan yun habang si Haru naman ay maswerteng hindi tinatamaan ng mga lumilipad ng mga panghiwa ng karne. Lingid naman sa kaalaman ng babaeng nakasalamin na paparating na sa kanya ang paghiwa ng karne subalit nagawa naman itong mas alo ni Blue sa pamamagitan ng pag-ipit nito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Labis naman na nagtataka ang babaeng nakasalamin dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari dahil ang bilis ng pangyayari. Galit naman na tinanong ni Blue ang Predator na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Sinabi naman ni Predator na natatandaan niya ang amoy na yun at labis naman siyang naglalaway at namumula ang kanyang pisngi dahil sa kasabikan. Tinanong naman siya ni Gujan na kung bakit niya sila biglang inatake dahil sinabi naman nila na hahanapin nila ang mga nakatakas niyang mga pagkain. Sagot naman ni Predator na sa kadahilanang sila ay masasarap at bigla niya namang inatake si Gujan ng kanyang sandata at naiwasan naman yun ni Gujan at pinaulanan siya nito ng sandata subalit mabilis lamang nitong sinasalag ni Gujan. Binunot na ni Gujan ang kanyang espada at agad niyang inatake si Predator at dahil sa angking bilis din ni Predator ay madali niya lamang itong naiwasan. At hindi naman makapaniwala si Gujan dahil doon at pagkalingon niya ay mayroon ng paparating sa kanyang mata na sandata ngunit nasalag niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. At masayang-masaya naman si Predator habang siya ay tumatakbo at sinasabi niya na hindi ito gagana sa kanya. Habang siya ay tumatakbo ay sa isip-isip niya naman na habang patuloy siya sa pagtakbo ay palakas ng palakas ang masarap na amoy kaya naman napatanong siya na kung saan ba nanggaling ang masarap na amoy na yun. Nakita niya naman sa kanyang harapan si Blue na may kakaibang stance at seryoso naman ang ating bida sa kanyang stance habang sina Haru at kanyang kasama ay labis ang takot habang nanunood ng paglalaban. Habang papasugod si Predator sa ating bida ay naglalaway naman siya habang namumula ang kanyang pisngi at tinatawanan niya ang stance ng ating bida dahil kakaiba ito para sa kanya. Agad niyang kinuha ang napakaraming sandata niya at kaagad niya itong itinapon patungo sa ating bida. Hinihintay lamang ni Blue na makalapit ang mga sandata nito sa kanya subalit iba pala ang punterya ng Predator at ito ay si Haru. Nagmadali naman agad si Blue at isa-isa niyang sinasalo ang mga sandata na patungo kay Haru at nang mapuno na ng sandata ang kanyang kamay ay mayroon namang isang sandata pa na natitira ngunit ginamit niya naman ang kanyang ngipin upang kagatin ang natitirang sandata na patungo sana kay Haru. Labis naman ang pagkagulat ni Predator dahil nagawang mas alo ni Blue ang napakarami niyang binitawan na sandata. Punong-puno naman ng sandata ang kanyang mga kamay at maging sa bibig. Agad niya naman ibinalik ang mga sandata patungo kay Predator na siyang ikinagulat naman nito. Sinalag niya naman ang napakaraming sandata na patungo sa kanya at dahil sa kakasalag niya ay hindi niya namalayan na nasa harapan niya na pala si Blue at agad siyang hinawakan nito sa braso. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakadapa na si Predator sa sahig habang hinahawakan siya ni Blue. Habang pinipigilan siya ni Blue ay namumula naman ang pisngi ni Predator at napapatawa na lamang siya dahil napagtanto niya na sa kanya pala nanggaling ang masarap na kanyang naamoy at dagdag niya pa na siya raw ang pinaka-masarap ang amoy. Napaisip naman si Haru pagkarinig niya ng sinabi ng Predator at sinabi niya na parang nakakaamoy siya ng nasusunog. Mayroon namang napansin si Blue at dito nakita niya na nakasindi na ang posporo na hawak ni Predator. Sinipa naman kaagad ni Gujan ang posporo at pinatay ito sa pamamagitan ng pagtapak nito. Agad niya namang sinabi na masyado nang huli ang lahat habang nakangiti pa si Predator at maya-maya pa ay nasa likod na ni Blue ang halimaw at papaatake na ito sa kanila habang sinasabi ni Predator na magdusa sila. Sa isip-isip naman ni Predator na ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay nahahati sa dalawang pangkat. Iyon ay ang mga nagsisilbing pagkain sa iba at ang mga kumakain sa mga pagkain.
Sa matagal na panahon ang mga tao ay dinodomina at nasa taas ng food chain hanggang sa dumating ang isang araw na nagsilaglagan ang mga halimaw mula sa itaas at ang mga ito ay nanguna sa itaas ng food chain at winawasak ang istruktura ng food chain ng biglaan. Subalit mayroong isang tao hanggang ngayon ay nagdudumina pa rin sa itaas ng food chain. Bumalik naman ang eksena at dito sa isip-isip ni Predator na bagaman ang mga taong ito ay kakaiba kumpara sa kanyang nakasalamuha dati. Ang mga mata raw ni Blue ay punong-puno ng desperasyon upang makaligtas. At dito pagkatapos niyang sindihan ang isang posporo ay bigla namang dumating ang mga halimaw at nang papaatake na ito sa kanila ay ngumingiti naman si Predator at sinabi niya na ipakita nila kung ano ang kanilang magagawa sa ganitong sitwasyon nila para makaligtas. Ipinalabas naman ni Gujan ang kanyang dalawang sandata habang si Blue ay seryoso ang mukha, sabay na sumugod sina Gujan at Blue sa mga halimaw. At pagkasugod nila ay walang hirap lang nilang pinatay ang mga ito sapagkat alam na nila kung saan nakalagay ang core ng halimaw. Nanlaki naman ang mga mata ni Predator dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Hindi na nagsayang ng pagkakataon pa si Predator at agad niyang hinustage at tinutukan si Haro na kanyang sandata sa leeg. Nagtatakang tanong niya naman sa mga ito na kung paano nila nalaman ang patungkol sa core ng halimaw at kung sino ba sila habang si Haro naman ay gulat na gulat sa kanyang sitwasyon ngayon. Nagulat naman si Blue sa kanyang nakikita habang si Gujan ay kalmado. Inutusan naman sila ni Predator sa ibaba nila ang kanilang sandata at sumuko o kung hindi ay papatayin niya ang kanilang kaibigan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang babaeng maikli ang buhok at agad siyang sumunod at nakiusap siyang huwag nilang patayin silang lahat. Binulungan naman ni Gujan si Blue na atakihin niya ang babae dahil sa ganitong distansya ay hindi niya kayang atakihin ang babae. Nanginginig naman si Haro habang siya ay tinututukan ng sandata sa leeg. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos si Blue at sinabihan naman ng Predator si Haro na akala niya ba ay mga kaibigan niya ang mga ito ngunit sinabi niya pa na sa tingin niya ay hindi, dahil hindi sila kumikilos. Nakita naman ng babae na kumilos si Blue ngunit bigla niyang iminungkahi na kung anuman ang kanyang binabalak ay huwag niya nang ituloy dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang kapangyarihan ngunit iminungkahi niya na huwag niya na itong gamitin. Idiniin niya naman ang kanyang sandata sa pisngi ni Haro sabay sabi niya kay Blue na kung susubukan niyang gumalaw kagaya kanina ay papatayin niya agad-agad ang babaeng ito. Binulungan naman siya ni Gujan na huwag siyang magpadala sa sinabi ng babae. At pilit niyang kinukumbinsi ito na hindi siya maaaring huminto ngayon dahil kailangan niya lamang na atakihin ito kagaya ng ginawa niya sa kanya dati. Sinabi naman ng Predator na kung hindi pa sila sumusuko pagtapos niyang magbilang ng 3 ay papatayin niya na talaga ang babaeng ito. Nahihirapan naman na magdesisyon ng ating bida at tinanong niya si Gujan na paano kung pumalpak siya at agad silang pinalimutan ng mga alip-oras ni Predator at bigla naman siyang sinabihan ni Gujan na maliit lamang na sakripisyo si Haro kumpara sa malaki nilang layunin. Hindi na alam ang gagawin ng ating bida at nagsimula na magbilang ang Predator at nanginginig na si Haro dahil nalalapit na ang pagbibilang nito. At sa puntong bumaba na ang bilang sa 1 ay kumilos naman agad si Blue at bigla namang nagkaroon ng dugo ang dulo ng sandata ni Predator at tumulo ito sa sahig at biglang sumigaw si Gujan ng pangalan ni Blue. Samantala si Blue naman ay tinaas niya ang kanyang kamay na palatandaan na sumusuko na siya. Inutusan naman agad ni Predator ang kanyang mga alip-oras na dakpin nila ang mga ito. Agara naman na sumunod ang mga ito at hinuli nila si Blue habang si Haro naman ay nag-aalala kay Blue. Makalipas ang ilang saglit ay nakaposas na si Blue at ikinulong siya sa isang malamig at madilim na selda. Sinusubukan niya namang makawala ngunit hindi niya kaya at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung ang iba niyang kasamahan ay nakakulong ba sa separadong selda. Napansin niya naman na mayroong taong dumating at dito ang taong dumating ay si Predator. Sinabi naman ni Predator ang katagang survive at hindi naman naiintindihan ni Blue ang kanyang ibig na sabihin kaya naman tinanong niya ito kung ano ba ang ibig niyang sabihin sa katagang yon. Parang nadismaya naman si Predator at sinabi niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan ay hindi niya ito naiintindihan. Tinanong naman siya ni Blue na kung nasaan na ba ang kanyang ibang kasamahan. Kinumpirma naman ni Predator na kung ang kanyang tinutukoy ba ay ang kanyang mga kasama kanina at agad niya namang sinabi na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagkarinig ni Blue ay hindi niya naman naiintindihan ang kanyang nararamdaman subalit bigla na lang hamalakhak sa kakatawa si Predator sabay sabi niya na nagbibiro lamang siya at sinabi niya pa na tingnan niya ang ekspresyon sa kanyang mukha na parang papatayin niya siya.
Galit naman si Blue at sinabi ni Predator na ayon sa kanyang ekspresyon ay ang mga kasamahan niya raw ay mahalaga para sa kanya at tinanong niya naman si Blue na hindi niya siya nagawang maatake kanina dahil sa babae at naalala niya naman ang sinabi ni Gujan kanina sa kanya na kung inatake niya raw ang Predator ay magagawa niyang mapigilan ito ngunit ang tsansa ay 50-50. Ayon pa sa kanya na hindi mababa ang tsansa ngunit kapag sinubukan niya yun kanina ay maaaring mamatay si Haru kung mabibigo siya. Ayon din sa kanya na ang baril daw ay nasa kanyang mga kamay na ngunit noon ay hindi niya nagawang maprotektahan ang iba sapagkat siya ay hindi pa malakas ngunit ngayon ay nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na paano kung makakapatay siya ng iba dahil sa tiwala niya sa kanyang sarili dahil sa kanyang taglay na lakas. Hindi niya naman naiintindihan kung ano na ang kanyang gagawin ngayon kaya naman napapamura siya at sa isip-isip niya na sinabihan siya ng kanyang ama dati na huwag siyang lalapit sa mga tao kaya ngayon niya lang naintindihan ang ibig na sabihin ng kanyang ama. Kung hindi siya napalapit sa mga ito ay hinding-hindi sana siya mahuhuli kagaya nito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ngayon. Habang papalapit sa kanya si Predator ay sinabi naman nito na sa totoo lang ay natakot siya kanina sa kanya dahil wala pa siyang nakita na kagaya sa kanyang gumalaw at tinanong niya ito na kung paano niya ba nagagawa iyon. Nang malapit na siya sa ating bida ay tinanong niya ito na paano niya ba nalaman ang kahinaan ng halimaw at kung mayroon bang nagsabing ibang tao sa kanya nito o kung isa siya sa mga taong yun. Nagtaka naman si Blue sa katanungan nito kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Lumingon naman si Predator at sinabi niya na parang hindi niya ito alam dahil parang wala naman siyang alam patungkol sa mga iyon. Habang siya ay papaalis ay tinanong naman siya ni Blue na kung paano niya nalaman ang patungkol sa kahinaan ng halimaw. Sumigaw naman siya na kung tinanong niya kanina na mayroong nagsabi sa kanya patungkol sa kahinaan ng halimaw ay kung sa gayon ay mayroon ding isang taong nagsabi sa kanya nito. Sa isip-isip naman ni Blue na baka may kapareho ito sa kanyang ama. Bigla naman siyang sinipa ni Predator sa mukha at nasugatan naman siya kaya tumulo ang dugo nito. Seryosong sinabi ng Predator sa kanya na siya lang dapat ang magtatanong at tinanong niya ito na kung paano niya ba nalaman ito. Minura naman siya ng ating bida at sinabi niya na wala siyang planong sabihin sa kanya ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!